Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 10, verses 25 to 37. Ito po yung tungkol sa The Good Samaritan. Bantog na tong parable na to at alam na natin na ito. Halos lahat tayo na narinig na natin. Marirepaso lang, review lang. Ganito, simula, may isang eskriba. Isang baguhang eskriba. Eskriba yung nag-aaral tungkol sa batas. Kumbaga, abogado. Ay ang lawyer went to the Lord to test the Lord para subukan ang kalaman ng ating Panginoon. Sabi ng eskriba, Guro, ano ba ang dapat ko gawin para makapasok ako sa kaharian ng langit? Tumugon naman natin ang ating Panginoon. Bagamat alam ng Panginoon na siya ay sinusubukan ng bagitong eskriba. Sabi ng ating Panginoon, ano ba ang nakalagay sa batas? Ano ang dapat gawin para magkaroon tayo ng makapasok tayo sa langit? Tumugon ang eskriba, dapat mali natin ang Diyos higit sa lahat ng buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sabi ng Panginoon, tumpak, tama ka. Ngunit hindi satisfied. Hindi kontento yung eskriba nga sinabihan na siya ng tumpak. Kaya tinanong niya ulit ang ating Panginoon, ngunit Panginoon, sino ba ang aking kapwa? Ayun, dito nagsimula ng magsalaysay ang ating Panginoon. May isang Samaritano, may isang taong naglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, hinarang siya ng mga tulisan. Ayun nga, dahil nga mga tulisan, ninakawan siya. Ngunit hindi doon nagtatapos. Hindi na kontento ang mga tulisan nga kinuha lang ang kanyang pera. Binugbog pa siya. Hanggang para na siyang walang buhay. He was beaten to death. He was left good as dead. They left him on the side of the road. Sa tabi ng kalsada, iniwan yung taong ninakawan nila at binubog, nga halos patay na. Kaya, pag may dadaan sa kalsada yun, makikita siya. Ang unang dumaan, isang alagad ng templo, taga-simbahan, naniniwala, alagad na nagsisilbi sa Diyos. Siguro pare yun, o obispo, ewan ko. Alagad ng templo. Pag daan niya sa daan, nakita niya yung lalaking nakandusay, nga punong-puno ng dugo. Isa lang agad ang naisip niya. Madumi. Puno ng kasalanan. Kaya siguro niya sinapit ang ganito. Taga-templo siya. Ibig sabihin, feeling malinis. May batas sila. Nga kung ang isang taong malinis ay hihipo sa mga taong
nakakihalo sa mga taong marurumi at makasalanan. Ang dumi at kasalanan ng ibang tao, baka mahawa sila. Kaya yung nakita niya, tumingala siya. Hindi niya tingnan, tumingala siya at dumaan lang, dumiretso lang. Hindi niya tinulungan. Dahil natakot siya, baka siya madumihan, madungisan ang kanyang dangal. Pangalawang dumaan, siyang taong alagad naman ng pamahalaan. Siguro, parang abogado. Katulad yung bagitong nagtanong. Yung nakita niya, may taong nakahandusay. Inisip ka niya, ayoko masangkot sa anumang gulo. Kaya tumingala din at diretso din. Dahil baka masangkot pa siya kung anong kinakasangkutan ng krimen ng taong yun. Dumiretso siya. Hindi niya pinansin. Tapos may pangatlong dumaan. Yung pangatlong dumaan, hindi taga-templo. Hindi din taga-pamahalaan. Hindi mataas sa pinag-aralan. Walang posisyon sa pamahalaan. Ordinaryong tao. Siya'y taga-Samaria. Anong taga-Samaria? Samaria, yung lugar na pinanggalingan niya. Kaya ang tawag sa kanya, Samaritano. Yung Samaria, lugar kung saan ang mga taong nakatira doon, ay hindi kabilang sa hinirang na bayan ng Diyos. Hindi sila taga-Israel, hindi sila kabilang sa bayan ng Israel na inililigtas ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sila ay considered social outcast. Mga taong walang alam, mga taong walang silbi, mga taong makasalanan. Mga taong hindi kasama sa ililigtas. Mga taong walang halaga. Yun. Maliwanag na yon. Itong taong walang halaga, mangmang, walang posisyon sa pamahalaan. Yung nakita niya, ang tao nakahandusay, siya ay nantig at naawa. At dahil sa kanyang awa, lumapit siya. Nilapitan niya. Wala siyang iniisip katulad ng taong triplo nga baka madumihan siya. Baka mahawa siya sa kasalanan. Hindi niya iniisip katulad yung taong tagapamahalaan nga baka kung anong krimen ang nasasangkutan at madamay pa siya. Wala. Naawa siya. Kaya, dahil naawa siya, nilapitan niya. At yung nakita niyang halos patay na, tinulungan niya. Yung tao, binuhat at nilagay sa kanyang hayop. At saka, dumiretso na sila. Pagdating sa bayan, dilagyan niya ang tao sa isang pagamutan. At siya ang nagbayad. Kinabukasan, binayaran niya yung pagamutan. Iwan ko siya sa inyo. Eto, babayaran ko pa. Alagaan niyo siya. Babalik ako kung kulang pa binayad ko sa inyo, dadagdagan ko pa. Siguraduhin niyo na maalagaan siya ng mabuti. Opo, nagbayad siya at iniwan niya. Kaya nalagaan yung taong halos namatay na. Katapos, nagtanong ating Panginoon, sino? Sa tingin niyo, sino ang naging kapwa sa kanyang kapwa-tao? Sagot kaagad ng mga tao. Sagot ng bagitong eskriba, ng abogado.
Yung nagpakita ng awa, the one who showed mercy. Tama. Sabi ng Panginoon, tama. Gayon din ang gawin mo. At makakapasok ka sa kaharian ng langit. Tumahimik na lahat. Mga kapatid, unang punto, nga sinasabi ng Ebanghelyo, ang ating pagpunta sa langit, ang ating pananampalataya sa Diyos, ay magiging totoo lamang sa ating pakikipagkapwa-tao. Ang langit, ang Diyos, ay magiging totoo kung tayo ay totoong nakikipagkapwa. Ibig sabihin, nangangahulugan nga ang pagtulong sa kapwa ay kaakibat ng ating pananampalataya sa Diyos. Kung wala tayong pakikipagkapwa, wala tayong pananampalataya. Maliwanag sana ho yun. Kung wala tayong pakikipagkapwa, peke ang ating paniniwala sa Diyos. Kaya, sabi ng ating Panginoon, gayon din ang gawin nyo para makapasok kayo sa kaharian ng langit. Pero bago tayo matapos, linawin natin ano ang hangarin ng taong tumulong bago niya nilapitan ang taong nakahandusay. Siya muna ay naantig at napuno ng awa. Ulitin ko, bago niya tinulungan, siya ay naantig at napuno ng awa. At yung awa na yon, yun ang dahilan kung bakit niya tinulungan. Ibig sabihin, wala siyang ibang intensyon, kundi tumulong lang. Hindi siya tumulong para makaganti sa kanya o may balik sa kanya. Wala. Hindi siya tumulong para sumikat. Wala. Hindi siya tumulong para gawing alipin. Siya magiging amo. Wala. Walang ganon. Tumulong siya dahil naawa siya. The intention is clear. Hindi nga alam ng lalaking tinulungan niya yung pagbayad niya sa pagamutan. Hindi siya kilala ng lalaking nabugbog. Tumulong lang siya dahil naantig siya, naawa. At ang kanyang pagtulong ay hindi naghihintay ng gantimpala o pagbalik ng pabor. Wala. Tumulong siya dahil tumulong siya. Tumulong siya dahil nangangailangan yung tao. At siya ay naawa. Sana maliwanag po yun. Because sometimes, when we extend favor, we expect the favor to be returned. Mag-ingat kung bakit tayo minsan ay tumutulong. Tumulong tayo dahil nangangailangan yung tao. Yun lang. Yun ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. At kung tayo ay totoong nakikipagkapwa, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Dahil ang ating kapwa ay ang pagpapatunay na ang Diyos ay kapiling natin. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, whatever you do to the least of your brethren, that you do unto me. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.